Pagbibinyag ng Sunday bukas ay kamistahan ng pagbibinyag na Jesus. So, tulad na ipinamanay ko sa Ebanghelyo, ay bininyagan si Jesus sa Ilog Jordan. At si Jesus din naman ay nakita natin sa Ebanghelyo na ito na nagbibinyag. So, ang tawag na natin ay Ilog Jordan. Ito yung ilog na makikita natin na sa gitna ng Jordan at ng Israel. So, kaya tawag ay Ilog Jordan. Noong una, sabi ko ng iba, ay dahil sa medyo naging bukas noon na yung Jordan, doon sa bahagi ng Jordan, doon kinikilala na nagbibinyag sa Jesus. Pero yung later development na archaeological sites ay napagkalaman na sa bahagi ng Israel, site ng pagbibinyag kay Juan Bautista. So, bahagi yun. Kasi nga, ilog. Sabi natin yan, ilog natin. Yung ilog na yan. So, dito yung Israel, sa kabila yung Jordan. May bahagi na po Israel, may bahagi na Jordan. So, kaya bahagi yun ang sari namin, tao namin, masituit natin. Pero yun, doon nagbibinyag si Juan Bautista at si Jesus. Yun nga lamang, sabi na rin, dalawa. Nakita natin sa bahagi ng Salib at sa Edom. Kasi ilog yun, diba? Mahalaga ay ginagamit yung tubig. Yung tubig na siyang nagbibigay, na ginagamit sa pagbibigay. Pamamaraan mo ay talagang tawagin natin ay immersion. Yung ginagamit nilang pagbibinyag, inigamay, nilulubog. Sa atin ngayon, ang Katoliko, ang ginagamit natin ay pouring, binubuhos. May malalim na kahulugan, yung tinatawag nating immersion, nilulubog. So, nilulusog. Yun na yung term na ginagamit ngayon para sa pastoral plan ng diocese. Lumusog. Bahagi yun. Kailangan sa simbahan na yan, for practical reason, ay ginagamit natin ay pouring. So, yung mga kapatid natin na mga protestante, ay may ilan din namang mga Katoliko na gumagawa talaga ng swimming pool sa loob ng simbahan. Kasi immersion, binulubog. Sa atin ay baptismal font, pouring. Pero isa rin yung kahalagahan, makita ko namin na nawa ay makita natin pagdidigis. Pero yung Ebanghelyo natin ngayon ay nagpapayo ng alin na
pinamamanig ni Juan Bautista natin na siya ay tanging tagapagmalaw. So, kahit na may mga pagkatalo, siya ay nagpatutunan na siya lamang ay, kung tawagin natin, ay tagapaganda ng daan ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya anong sabi niya? Kasi nakita na nagre-report sa kanya yung kanyang mga alagad. Marami yung nagpupunta kay Jesus. Anong sabi ni Juan? Sugo lamang ako mauuna sa kanya. Ang babae kakasal para sa lalaking ikakasal. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos sa pagagalang sa pagkarinig sa tinig nito. Dahil naman lubos sa pagkalakad ko ngayon. Kasi pinamaman ni Juan Bautista na siya ay tagapanguna lamang. Alam ni Juan Bautista ang kanyang kinalalagyan. Alam niya kung sino siya at kung ano yung trabaho niya. Hindi siya credit grabber. So hindi niya kinukuha ang hindi kanya. Bagaman, pwede niya agawin o sabihin niya na siya ang Mesiyas. Bahagi yun na kung saan may makikita ko ng pagkakataon na kung saan ay may mga pagkilos na kinakailangan natin sa ayos ng mga tulad tayo kay Juan Bautista maging totoo sa panawagan, maging totoo tayo sa trabaho natin, kung ano lang talaga yung ipinagkaloob sa atin. At bahagi yun, minsan malaki yung temptation na kunin mo kahit na kung minsan yung mali, yung ipakilala mo ang iyong sarili. Ito ako. Ang sabi ni Juan Bautista, hindi ako. Siya. Ang sabi nga ay, I must decrease. He must increase. So, pagkakataon na kung saan ay makita ko natin yung kanyang kababangan ng kalooban na naging tapat siya sa kanyang tungkulin bilang tagapanguna ng ating Panginoong Jesucristo. At ito yung dalangin natin sa panahon ng kaparapan. Sapagkat marami ngayon sabi niyo natin mga tawagan mo natin yung nagnanakaw ng karamalan. Hindi lang o pera yung ninanakaw. Lahat ng gamit, karamalan, kayamanan, lupa, hindi yun. Anong kukunin niya? Hindi yun. Bahagi yun na kung saan yung makita ko namin na napakahalaga. Sapagkat yung pagsunod natin kay Jesus ay nakapasa sa kawawangan ng kalooban. Hindi sa magpalaki ng sarili sa harapan ng tao at sa harapan ng Diyos. Kaya napakahalaga
ng loob. No? Hindi yun nakamasi. Ang mundong ginagalawa natin nila ang pinagbabasyan ay yung patamas na kanan. Hindi yun magtatagal yan. Sabi nga natin, mabubuking at magbubuking yan sa panahon. Maaaring hindi sa panahon ng ating buhay sa daigdig na ito. Pero sabi nga natin, ay sa langit, magkakaalaman tayo sa buhay pagkatapos sa daigdig na ito. Kasi yung tinatawag natin bahagi ng alin, final judgment. Tayo yung sa harapan ng Diyos. Yung personal judgment, pagkamatay namin, may tinatawag na yung personal judgment. Tayo ay umustahan sa harapan ng Diyos. Personal lamang. Ikaw ang Diyos, ako ang Diyos. Pero sa final judgment, yung pag-uusga ay uulitin yung pag-uusga ng Diyos namin sa harapan ng lahat. So, doon magkakaalaman din tayo. Malalaman din natin yung tunay na sundin. Maaaring sa daigdig na ito ay may tatago natin. Pero kahit yung sa daigdig na ito ay makikita rin natin. Sabi nga, maaaring hindi sa panahon natin. Pero maaaring sa mga susunod na panahon, dahil nalalabas niya. Pero maliwanag ko, naiintindihan niya ito ni Juan Bautista na alin, lubos ng kababaan ng kalooban na sinasabi natin. Hindi ako Christians. Ako lamang ito na maganda. Yun ay malaking bahagi ng pagkilos. Sabi nga natin, ang tawag nga ng mga natin supporting actor or supporting actors. Pero walang problema, yun lang ang trabaho natin na ipinagkaloob ng Diyos para sa atin. At tawa ay makontento tayo sa nabanggit na pagkilos. Bakit? Kasi ang mahalaga yan yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Ang mahalaga yan, ginampanan natin yung trabaho natin sa tayo sa pamantayan na tinawag tayo ng Diyos. At yun ang higit ng mahalaga. Kaysa palangihin natin yung ating pangalan. No? Bahagi yun na gusto natin lahat. Nakalagay yung pangalan natin. May kingdom title. Hindi nyo kinakailangan na nakalagay dyan ang inyong mga pangalan. Ang malagay natin ay kayo ay naglilingkod. Hindi naman bibigyan ng tao yun eh. Sabi nga namin kung isa kinaling yan, ano lang yan, nagiging ingay, nagiging, kung tawagin na natin ay pollution, kasi ay mga pagkakataon na kung saan ay inilalagay na ang biyan. Okay lang sana yun for reference. Or tawagin natin ay yung transparency. No? Pero
hindi yung kinakailangan natin, ipamumukha natin, na makita natin yung maliwanag na pagkilos natin, na may kababahang kalooban. Kapag napakalaki, malaki yung tendency na kinakailangan natin ipabalance natin yung galing natin. Ipakita natin yung galing natin. May palakpak naman. O wala. At kung tutusin, mas maiging pa rin. Hindi tayo pinapalakpakan. No? Bakit? Sapagkat doon makikita natin yung purity, yung katalisayan ng ating paglilingkod. No? Maging maliwanag na gusto namin paglingkod kahit hindi tayo pinapalakpakan. Kasi baka mamaya, baka akala namin naglilingkod tayo, pero talagang yung gusto natin yun, pinalakpakan na tayo. No? Yun ang gusto namin. At kung minsan yun ay nagiging addictive. Kaya kung minsan yung mga naglilingkod, kapag hindi na sila pinalakpakan, lungkot sila. Hindi ka na pala talagang dahilan ng iyong pagkilos ay para ikaw ay palakpakan. Hindi para ikaw ay maglungkot. Kinakailangan ko maging dalisay ang ating pagkilos. Katulad ng pagkilos ni Juan Bautista na hindi siya natakot na si Jesus ay dinaragsa ng tao katulad ng pagdagsa ng tao sa kanya. Ngunit na rin, ikinagalak niya. Bakit? Effective. Effective yung kanyang ginampanan sapagkat maliwanag na naihanda niya ang daraanan